Puspusan ng paghahanda ng Senado para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa Lunes. Sa gitna po yan ng nanawagan pa rin ng prosekusyon na tumestigo sa paglilitis si Corona, bagay na malabo namang pagbigyan ng depensa. Saksi si Tina Panganiban Perez. Ultimo kisame ng session hall ng Senado, kinakabitan ng equipment ng ilang taga-media. Ang gavel, nasa pwesto na ng presiding officer. Ang mga bakanteng upuan, inaasahang mapupuno sa Lunes. Sa Lunes, May 7 magpapatuloy ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero hindi lang mga taga-media ang todo na ang paghahanda, kundi pati na rin ang mga senador, ang prosekusyon at lalong-lalo na ang depensa. Sa 16 pang testigong balak iharap ng depensa, kasama sa mga pinapasabsina si Justice Secretary Laila De Lima. Tatanungin daw siya ng depensa tungkol sa di niya pagsunod sa temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema sa gitna ng utos ng DOJ na pigilang makalabas ng bansa Nobyembre noong nakaraang taon si Pampanga Representative Gloria Arroyo. Wala sa listahan ng mga testigo ng depensa ang Chief Justice na matagal nang gustong marinig ng prosekusyon at mga senador. I believe most of the members of the court would want that, no? And not only members of the court, even other sectors would want that. But of course, that is the we leave it to the defense. That's their prerogative. Matapos itong pagpresenta ng ebidensya at hindi siya testigo, mas lalong tingin ko mas lalong makukumbinsi ang taong bayan na hindi nagsasabi ng totoo si Chief Justice Corona. Paulit-ulit nang sinasabi ng depensa na wala silang nakikitang dahilan para tumestigo si Corona sa impeachment trial. Wala naman daw kasing matibay na ebidensyang naiharap ang prosekusyon. Wala rin daw ni isa sa 188 na kongresistang pumirma para ma-impeach si Corona ang sumalang sa witness stand. Nangangamba rin silang baka pahiyain ng Chief Justice o sinumang kaanak niya kapag sila'y tumestigo. I don't think there is any basis for that. How? Wala yun. Wala. Questions, I don't think that will happen. Anybody who testifies before the Senate will be subject to a lot of questioning. Si Senator Franklin Drillo naman, hinamon si Corona na buksan at ipaliwanag ang bank accounts nito, kasama na ang dollar accounts na di umano'y umaabot sa $10 million. Di ito kasama sa tinatalakay ng Senate Impeachment Court, pero hiwalay itong iniimbestigahan ng Ombudsman. This is all politically motivated, and that at the end it is nothing but a political show. 2:00 ng hapon sa Lunes, magpapatuloy ang impeachment trial. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala, formal nang nag-over the backod sina dating Senador Juan Miguel Zubiri at Manila Vice Mayor Isko Moreno sa puwersa ng Masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sina dating Senador Juan Miguel Zubiri at dating Vice Mayor Isko Moreno ang pinakabagong kapartido ni dating Pangulong Joseph Estrada sa puwersa ng Masang Pilipino o PNP. Kasama ni Moreno sa panunumpa ang 28 konsehal ng Maynila. Ilang mayor ng Bukidnon naman ang bitbit ni Zubiri. Mas malakas ang ating pangkat ngayon sa politika sapagkat may kasapi tayo na ibang partido. At yung partido na yun ay pinangungunahan ng pangalawang makapangyarihan na leader sa ating bansa. Kung walang iba, ang Vice-Presidente ng Pilipinas, ang dating Mayor ng Makati, Jed Jomar Binay. Natuloy ang panunumpa ni Zubiri kahit pa tungkol dito si PDP Laban President Coco Pimentel. Matatandang inakusahan ni Pimentel si Zubiri ng pandaraya sa eleksyon. Dahilan daw kaya hindi siya kaagad nakaupo sa Senado. Pero ang PNP at PDP Laban naniniwalang mapagbabati rin ang dalawa. Well, siguro kakusapin naman yung dalawa, si Senator Pimentel at si Senator Zubiri. We need to solidify the Mindanao bloc. Si Coco naman is a team player. Ito na yung guidelines, ito yung naging decision. So, kung naman yun, magbe-blend yun. Sa kanyang speech, may patama naman si Erap kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Libre ako ngayon, sasalita ako dito. Kaya po, naawa po ko sa kanya. Dahil wala yatang naawa sa kanya.
Ewan ko kung si Mix nakawa doon. Si Zubiri ay dating kapartido ni Mrs. Arroyo, pero ayon na rin sa kanya, napalapit siya kina Enrile at Senador Jingoy Estrada noong nasa Senado siya. Kaya mensahe niya kay Erap, ako po'y humingi sa'yo ng dispensa at paumanhin. Ngayon, mahal na Pangulo, hindi kita iiwanan sa paghahanap ng solusyon para mawala ang kahirapan. Nagsalita rin si Erap sa kanyang posibleng pagtakbo sa lungsod ng Maynila. Buti na lang, hindi utak pulis ako. Shoot to kill, Hindi na ako kuha sa gano'n. Kailangan siguro Maynila magkaroon na talaga yung para maayos na lang complete urban renewal. Kung si Erap para sa mahirap, si Isko galing sa hirap, kaya Erap para sa mahirap, Isko galing sa hirap, lalaban sa nagpapahirap. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Lim pero tumanggi itong pagkomento. Matapos ang oath-taking, tumulak na si Erap papunta sa kanyang bagong biling bahay sa Maynila. Mahigit 3 buwan na mula nang bilhin ni Erap ang bahay na ito na dating pag-aari ng pamilya Legarda. Pero malaki ito. 2 kalye ito. Ang daming puno parang nasa probinsya. Itinayo noong 1950s. Ang bahay na ito ay nagsilbi ring campaign headquarters ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. 13 ang kwarto ng bahay, pero napili na ni Erap ang kwartong gusto niyang tulugan. May sariling bathroom doon. Meron din dito sa ano. Saka diretso sa dito may dining. Music room dati. Part din ng bedroom yan. Malaki. Ito may antisala. Plano raw ni Erap na lumipat dito bago mag-May 12. Ang deadline para makasunod siya sa 1-year residency na itinakda ng batas para sa mga kakandidato sa lokal na eleksyon. Mahigit 5,000 square meters ang property na nagkakalaga ng 80 million pesos. May 3 pang bahay sa loob at swimming pool. Sa paglilibot, natiyempuhan ng mga kapitbahay si Erap. Maya-maya pa, dumating na si Manila Vice Mayor Isko Moreno na napapabalitang running mate ni Erap. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Erap kay Moreno ang kanyang bahay. Mukhang masarap magkape dito. O di papasyal-pasyal tayo dito. At tiyak na madadalas pagkat... Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.